Good morning to all of us wherever you are. Peace be upon us. Ngayon ay umaga ng February 10, kasalukuyang taon 2025. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang dumating ako dito sa ibang bansa. Ngayon kasampung taon na tayo dito. Kasampung taon na tayo dito. Nais ko lang po bigyan ng kunting comment about sa nangyari dyan sa atin sa Pinas. Nagkaroon ng impeachment para sa ating Vice Presidente, kahit ito'y tinutulan ng ibang mga religious group, kahit ito'y tinutulan ng hindi naman tinutulan, pero kahit ito'y hindi sinang-ayunan ng ating mahal na Pangulo na Bongbong Marcos, pero ito'y nangyari pa rin. At isa dito, pumipirma ay ang nasa kamara na representative ng OFW congressman ay pumipirma ng impeachment. Pero para sa akin, hindi ibig sabihin na pumipirma po o sumang-ayon ang OFW head na dyan sa kamara, kongresista, na kami pong lahat na OFW ay sumang-ayon po sa impeachment para kay Madam BP Sara. Sa aking pagtatanong dito, mostly 80% sa 10 na tinatanong ko, 80% na hindi sila sang-ayon sa impeachment trial. Sa dami ng mga problema ng ating bansa, but yung impeachment pa ang uunahin natin. Nakakalungkot po isipin na hindi namin inaasahan na noong panahon pa ng pangangampanya noong 2022, ang akala namin itong gobyerno na to na darating ay mas mainam kaysa nakaraang gobyerno. Yung nakaraang gobyerno maganda na yun. Proud kami dito panahon ni Tatay Digong. Proud kami na mga OFW dahil kilalang kilala si Tatay Digong na street, may kamay na bakal. Ang akala namin maipagpatuloy at mas mainam dahil nanalubot isang parang isang team ba sila, isang team. Ang akala namin maipagpatuloy at madagdagan pa yung magandang mga nagawa nung unang administrasyon, yung build program mapagpatuloy at lahat ng magandang na simula ni Tatay Digong mapagpatuloy. Which is ang nangyari po ay kabaliktaran. Hindi din natin alam kung ano ang tunay na dahilan, but nagkaroon ng alitan ang presidente at vice president. Ito ba ay personal? Pero sana naman kung ito ay personal nila, sana wag madamay ang ating bansa, kasi malaking kawalan at malaking kahihiyan para sa ating lahat ng mga Pilipino na ang Vice President at ang Presidente ay nag-aaway-away. Kaya panawagan po namin dito mga OFW, hindi kami sumasang-ayon sa impeachment. Although nagpirma ang kongresista na representative sa aming mga OFW, pero hindi namin yan sinasang-ayunan. Yan po ay sarili niyang desisyon. 80% sa aming mga OFW hindi sumasang-ayon sa impeachment para kay BP Presidente. Hindi yan makakatulong sa ating bansa at wala yang kinalaman para mapaunlad ang ating bansa. Yan lang ay pang personal na interes para sa amin. Maraming salamat po. Ito po ay inyong lingkod. Bye bye.